Bumuhos ang malakas na ulan kasabay ng pagbukas niya ng pinto ng kotse. Hindi niya alam kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya na ihinto ang sasakyan sa gitna ng kawalan. Walang ibang ilaw sa madilim na kalsadang iyon kundi ang nag-iisang poste na malapit sa waiting shed. Siguro, ito ang ginagawa ng kalungkutan. Pinipilit kang gumawa ng mga bagay na hindi mo maintindihan. Isang taon. Isang taon na siyang ganito. Isang taon na ang bawat pagpihit ng manibela ay pagtakas sa mga alaala. Pero ang bawat patak ng ulan sa salamin ng kotse ay tila anino ng mga luhang hindi niya maiyak. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste, nakita niya sila. Dalawang matandang anino, magkayakap na sinusubukang labanan ang ginaw. Ang babae ay umuubo. Isang tunog na parang pinipiga ang kanyang mga baga. Ang lalaki naman, sa kabila ng panginginig ng sariling katawan, ay pilit na ginagawang panangga ang sarili laban sa hangin at ulan. Walang pag-aalinlangan, lumabas si Julian. Nabasa agad ang kanyang damit. "Sir? Ma'am?" Tawag niya. Sapat lang ang lakas para marinig sa gitna ng ulan. Napalingon ang dalawa. Sa kanilang mga mata, nakita ni Julian ang pinaghalong gulat at pagod. "Okay lang po ba kayo? Kanina pa po ba kayo rito?" Umiling ang lalaki. "Hinihintay lang namin ang huling bus, iho. Pero mukhang hindi na darating." Ang boses nito ay garalgal, basag sa lamig. Tumingin si Julian sa kanilang mga gamit. Isang maliit at lumang bag na halos masira na. Iyon lang. Walang kahit anong pananggalang sa sama ng panahon. Isang imahe ang pumasok sa isip niya. Ang kanyang asawang si Elena. Kung nandito si Elena, hindi ito magdadalawang isip. Kinalabit siya ng konsensya. Kinalabit siya ng alaala ng kabutihan nito. "Halikayo na po," sabi niya. "Ang desisyon ay buo na. Sumakay na po kayo sa kotse ko. Delikado na po rito." Nagkatinginan ng mag-asawa, may pag-aalinlangan. "Naku iho, wag na. Makakaabala pa kami sa'yo," sabi ng babae, si Rosa, sa pagitan ng kanyang pag-ubo. "Hindi po abala," iginiit ni Julian. "Mas malaking problema po kung magkakasakit kayo rito. Halina po." Inalalayan niya ang dalawa, papasok sa likod ng kanyang kotse. Nang maisara niya ang pinto, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanila. Tanging ang tunog lang ng humihinang ulan at ng wiper ang maririnig. Ang katahimikan. Iyon ang kalaban niya gabi-gabi mula nang mawala si Elena. Ang katahimikan sa kanilang bahay, sa kanilang kwarto, sa kabilang bahagi ng kama. Ngunit ngayon, ang katahimikan sa loob ng kotse ay iba. May bigat, pero may kasamang buhay. Nakarating sila sa tapat ng kanyang bahay. Isang simpleng bahay na dati puno ng tawanan, pero ngayon ay isa na lang malaking bodega ng mga alaala. "Dito po muna kayo ngayong gabi," sabi niya habang pinapatay ang makina, "para makapagpatuyo kayo at makapagpahinga." "Iho, sobra-sobra na yan," sabi ni Manuel. "Walang anuman po yon." Pagpasok nila sa loob, ang lamig ng bahay ay tila sumalubong sa kanila. Ang lahat ay nasa ayos, malinis, pero walang init. Sa pader, nakasabit pa rin ang pinakamalaking litrato nila ni Elena noong kanilang kasal. Napayuko si Julian. Kumuha siya ng malinis na tuwalya at mga damit. Naghanda siya ng mainit na sabaw. Ang bawat kilos ay mekanikal. Isang paraan para hindi isipin ang sariling sakit. Isang paraan para takasan ang sarili. "Papa?" Isang maliit na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Si Mateo, ang kanyang 5 taong gulang na anak, ay nakatayo sa may pintuan ng kwarto nito. Kinukusot ang mga mata. Napatingin ito sa 2 matandang nakaupo sa sofa. "Sino po sila, Papa?" tanong ng bata, puno ng pagtataka. Ngumiti si Julian, isang pilit na ngiti. "Mga kaibigan sila ni Papa, anak. Dito muna sila matutulog." Matapos kumain at makapagpalit ng damit, nakatulog na rin sa wakas ang mag-asawa sa guest room.
Si Mateo ay bumalik na rin sa kanyang kwarto. Naiwan si Julian mag-isa sa sala. Umupo siya sa sofa sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 1 taon. Ang bahay ay hindi na gaanong malungkot. May ibang humihinga sa loob nito, bukod sa kanya at sa kanyang anak. May ibang tibok ng puso. Isang maliit na piraso ng pag-asa ang nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit ang sandaling kapayapaan ay biglang nawasak. Isang serye ng malalakas at nagmamadaling katok ang umalingaw-ngaw sa pintuan. Napakunot ang noo ni Julian. Sino naman ang bibisita sa ganitong oras ng gabi? Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad papunta sa pinto. Sumilip siya sa butas. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Huminga siya ng malalim bago buksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang matalim na tingin ng kanyang biyenan, si Elvira. Isang tingin na tila humuhusga sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. "Julian," sabi nito. Ang boses ay malamig at matigas. Anong kabaliwan na naman ito? Pinapasok ni Julian ang kanyang biyenan. Agad nitong inilibot ang mga mata sa kabuuan ng sala at tumigil ang tingin sa nakasaradong pinto ng guest room. Nanliit ang mga mata ni Elvira. Nasaan sila? "Nagpapahinga na po, Mama," mahinahon na sagot ni Julian, kahit na nararamdaman niya ang pamilyar na pagkirot sa kanyang dibdib. Ang pagkirot na laging dala ng mga tingin ni Elvira. At sino sila para patuloyin mo sa pamamahay na ito? Sa pamamahay ng anak ko? Ang bawat salita niya ay tila patalim. Mga matandang nilalamig sa daan. Wala na pong masakyan. Kailangan nila ng tulong. Humarap sa kanya si Elvira. Ang mukha ay puno ng pinaghalong galit at pighati. "Tulong? Julian, hindi mo na nga maalagaan nang maayos ang sarili mo't anak mo. Magdadagdag ka pa ng ibang tao? Mga estranghero?" Napayuko si Julian. "Hindi po sila pabigat. Hindi pabigat." Halos pasigaw na ang boses nito. Ang bahay na ito, ang bawat sulok nito ay alaala ni Elena. At ngayon, basta ka na lang magpapasok ng kung sino-sino. Ganun na lang ba kabilis para sa'yo na palitan ng mga alaala niya? Iyon na, ang salitang laging bumabalik. Palitan. "Hindi ko po siya pinapalitan," mariing sabi ni Julian, may bahid ng sakit sa kanyang boses. "Walang makakapalit kay Elena. Alam na niyo yan, Mama." "Talaga ba?" Humakbang ito palapit. Ang mga mata ay nang-uusig. "O baka naman ito ang paraan mo para punan ang pagkukulang mo, para makumbinse ang sarili mo na mabuti kang tao, kahit na noong kailangan ka ng asawa mo." Hindi na nito tinapos ang sasabihin, pero hindi na kailangan. Tumagos ang mga salita sa puso ni Julian. Ang sugat na 1 taon na niyang sinusubukang gamutin ay muling bumuka. "Umalis na po kayo, Mama. Gabi na." "Babantayan kita, Julian." Pagbabanta ni Elvira bago ito tuluyang tumalikod. "Bawat kilos mo, para sa kapakanan ng apo ko." Nang maisara niya ang pinto, napasandal si Julian dito. Napapikit siya ng mariin. Ang init na sandali niyang naramdaman kanina ay biglang naglaho. Napalitan ng pamilyar na ginaw ng kalungkutan at pag-iisa. Kinabukasan, nagsimula ang mga bulungan. Nang magpunta si Julian sa palengke, naramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Ang mga ngiting dati sumasalubong sa kanya ay napalitan ng mga tinging mapanuri. Narinig niya ang pangalan niya mula sa isang grupo ng mga babae sa tindahan ng gulay. Kawawa naman si Elena. Kakamatay lang. May pinulot na agad na kung sino. Baka naman modus yan. Baka ginagamit lang yung mga matatanda para makakuha ng simpatya. Nagkunwari siyang walang narinig. Pero ang bawat salita ay tumatatak. Pag-uwi niya, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa kanya. Ang bahay na dati tahimik ay may mahinang tunog ng buhay. Sa sala, nakita niya si Mateo na nakaupo sa sahig, tutok na tutok habang si Rosa ay nagkukwento. Ang mga mata ng kanyang anak ay kumikinang sa bawat salita ng matanda.
Sa may bintana naman, nakita niya si Manuel na abala sa pagkukumpuni ng sirang laruang kotse ni Mateo. Ang mga kamay nitong medyo nanginginig na ay maingat na idinidikit ang natanggal na gulong. Walang nakapansin sa kanyang pagdating. Nakatayo lang siya roon, tahimik na pinagmamasdan ng eksena. Ang bigat na dala niya mula sa palengke ay unti-unting gumaan. Isang maliit na ngiti, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nang hapong yon, habang nagkakape sila sa hardin, nahihiyang nagsalita si Rosa. "Julian, iho, simula nito. Salamat ulit sa lahat ha. Hindi namin alam kung anong gagawin namin. Ang anak kasi namin, si Beatrice, nasa malayo siya. Nagtatrabaho para sa kinabukasan naming lahat." May pagmamalaki sa boses ni Rosa habang binabanggit ang pangalan ng anak. "Sigurado akong uuwi rin yon para sunduin kami. Mabait na anak yon si Beatrice." Tumangulang si Julian. Ayaw niyang sirain ang paniniwala ng matanda. Ang ilang araw na lumipas ay nagpatuloy sa ganoong ritmo. Sa umaga, haharapin ni Julian ang mapanghusgang mundo sa labas. Sa hapon, uuwi siya sa isang tahanang unti-unting nagkakaroon ng init. Ang mga tawa ni Mateo ay dumalas. Ang pagkain sa hapagkainan ay may kasama ng kwentuhan. Nagsisimula na siyang umasa. Nagsisimula na siyang maniwala na marahil ito na ang simula ng paghihilom. Isang gabi, habang tinutulungan niyang magligpit ng pinagkainan si Rosa, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang numerong hindi rehistrado. "Hello," sagot niya. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang boses ng babae ang nagsalita. Malamig, walang emosyon. "Ikaw ba si Julian Herrera?" Napakunot ang noon ni Julian. "Ako nga. Sino to?" Muling katahimikan na tila nagpapakiramdam. "Ang kumupkop sa mga magulang ko?" Natigilan si Julian. Ang lamig ng boses sa kabilang linya ay tila gumapang mula sa cellphone patungo sa kanyang kamay. "Paano mo nalaman ang numero ko?" Tanong niya. Sinusubukang panatilihing kalmado ang sariling boses. Isang mahinang tawa ang narinig niya, isang tawang walang kagalakan. "Hindi mahirap hanapin ang impormasyon kung gugustuhin. Nasaan ang mga magulang ko? Nandito sila sa bahay ko. Ligtas sila at maayos ang kalagayan." "Mabuti," sabi ng babae. "Pupunta ako dyan bukas para sunduin sila." Hindi na nito hinintay ang sagot niya. Pinatay na nito ang tawag. Naiwan si Julian na hawak ang cellphone. Nakatitig sa blankong screen. Beatrice. Iyon pala ang pangalan niya. Kinabukasan, may kaba sa kanyang dibdib. Habang sinasabi niya, kina Rosa at Manuel ang balita. Ang reaksyon ng dalawa ay kabaligtaran ng kanyang naramdaman. "Si Beatrice! Darating na siya!" Masayang bulalas ni Rosa. Ang mga mata ay agad na naluha sa tuwa. "Sabi ko na nga ba, Manuel? Sabi ko na nga ba't hindi niya tayo pababayaan?" Niyakap ni Manuel ang kanyang asawa at sa mukha nito ay nakita ni Julian ang malaking ginhawa. Ang pag-asang matagal na nilang pinanghahawakan ay sa wakas nagkatotoo. Hindi kayang sirain ni Julian ang kanilang kaligayahan. Itinago niya ang sariling pagdududa. Tanghali nang may isang kotseng huminto sa tapat ng bahay. Isang babaeng bumaba mula rito. Maayos ang pananamit, nakasalamin, at may dalang mamahaling bag. Malayo sa itsura ng isang taong, ang mga magulang ay napabayaang matulog sa isang waiting shed. Ito si Beatrice. Pagbukas pa lang ng pinto, isang madamdaming eksena ang naganap. "Nanay! Tatay!" Sigaw ni Beatrice at tumakbo ito para yakapin ang dalawa. Humagulgol ito sa balikat ni Rosa. "Patawarin niyo ako! Patawarin niyo ako kung ngayon lang ako nakabalik." Si Rosa at Manuel, sa sobrang tuwa, ay umiiyak na rin habang yakap-yakap ang nawalay na anak. Nakatayo lang si Julian sa isang tabi, isang tahimik na manonood. Pinanood niya ang mga luha, ang mga yakap, ang mga salita ng pagmamahal, ngunit may kung anong hindi tugma.
May mali sa paraan ng pag-iyak ni Beatrice. Parang isang pag-arteng pinaghandaan. Ang hapunan ng gabing iyon ay puno ng tensyon na tanging si Julian lang ang nakakaramdam. Si Rosa at Manuel ay hindi mapaghiwalay sa kanilang anak. Sabik na sabik sa bawat kwento nito. "Kumusta naman ang trabaho mo sa syudad, anak?" tanong ni Manuel. "Okay naman po, atay. Medyo mahirap, pero kinakaya para sa inyo," sagot ni Beatrice kasabay ng isang matamis na nangiti. "Kayo po, yatay. Kumusta ang pensyon ninyo? Nakukuha niyo po ba sa tamang oras?" Napakunot ang noo ni Julian. "Oo naman, anak. Maayos naman," sagot ni Manuel. "Wala po ba kayong nararamdamang kakaiba sa katawan? Kahit ano? Masakit na likod? Paninikip ng dibdib?" Sunod-sunod na tanong ni Beatrice. Para sa kanyang mga magulang, ito ay mga tanong ng isang nag-aalalang anak. Pero para kay Julian, ang mga tanong ay masyadong espesipiko, masyadong nakatutok sa pera at kalusugan. Matapos ang hapunan, nilapitan siya ni Beatrice habang nag-iisa siya sa kusina. "Julian," panimula nito, ang boses ay puno ng pasasalamat. "Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Utang ko sa'yo ang buhay ng nanay at tatay." "Wala yon. Ginawa ko lang ang tama." Simpleng sagot niya. Ngumiti ito. "Pero alam mo na, siguro naman naiintindihan mo, ang pamilya ay dapat magkakasama. Panahon na para umuwi sila sa akin." Hindi nakasagot si Julian. Iyon na nga ba ang inaasahan niya? Kinahapunan, dumating si Elvira. Nang makita nito si Beatrice, agad gumaan ang mukha ng kanyang biyenan. "Ikaw pala si Beatrice," sabi ni Elvira, may ngiti sa mga labi. "Natutuwa akong makita na may isang matinong anak na umaako sa kanyang responsibilidad." Ang huling mga salita ay malinaw na isang patama kay Julian. Gabi. Hindi mapakali si Julian. Lumabas siya para magpahangin sa hardin. Ang bahay na ilang araw nang nagkaroon ng kapayapaan ay muling nabalot ng pangamba. Habang nakatayo siya sa ilalim ng puno, narinig niya ang pagbukas ng sliding door sa may sala. Nakita niya ang anino ni Beatrice na lumabas din, pumunta sa kabilang dulo ng hardin. May kausap ito sa cellphone. Nagtago si Julian sa likod ng puno. Hindi dahil gusto niyang makinig, kundi dahil ayaw niyang mapansin. Ngunit ang boses ni Beatrice, kahit pabulong, ay malinaw sa katahimikan ng gabi. Ang boses na narinig niya ay hindi na ang malambing na boses ng isang mapagmahal na anak. Ito ay puno ng takot at desperasyon. "Hindi pa nga, okay? Kailangan ko pa ng panahon." Isang sandaling katahimikan. "Bigyan niyo pa ako ng 1 linggo. Makukuha ko na ang pera. Pinapangako ko." Ang bawat ngiti ni Beatrice ay isang kasinungalingan. Sa likod ng mga matang nagpapakita ng pag-aalala ay nagtatago ang isang malalim na takot. Isang takot na may amoy ng murang pabango at maruming pera. Kagabi, bago siya matulog, isang text message ang muling pumasok sa kanyang cellphone. "Beatrice, isa na lang ang babala. Alam namin kung saan ka nagpupunta." Kasama nito ang isang litrato ng gate ng bahay ni Julian. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang pangako. Isang business partner na nangako ng malaking kita. Isang investment na mag-aahon sa kanya sa hirap. Ang partner na yon ay naglaho na parang bula. Kasama ang lahat ng pera niya. At iniwan siyang baon sa utang sa mga taong hindi marunong magpatawad. Kailangan niya ng pera at kailangan niya ito ngayon. Kinabukasan, sinadya niyang bisitahin si Elvira. Nagdala siya ng ensaymada. Alam niya kung anong uri ng tao ang biyena ni Julian. Isang babaeng pinaghahalo ang pighati at pagmamataas. Isang perpektong kakampi. "Ma'am Elvira," simula niya, ang boses ay malumanay at puno ng pagsisisi habang nakaupo sila sa sala nito. "Nahihiya po talaga ako. Kung alam ko lang po na ganito ang sinapit ng nanay at tatay,
Hinayaan niyang bumagsak ang ilang butil ng luha. Isang pag-iyak na hindi naman ganap na peke. Umiiyak siya, oo, pero para sa sarili niyang kapahamakan. Wala kang dapat ikahiya. Hija, sabi ni Elvira, agad na nahulog sa kanyang bitag. Ang mahalaga ay nandito ka na ngayon para itama ang lahat. Salamat po, sabi ni Beatrice. Mabait po si Julian pero hindi po ako mapakali. Parang may kakaiba po sa kanya. Laging malalim ang iniisip. Paano kung hindi niya talaga kayang alagaan ang mga magulang ko o ang sarili niyang anak? Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Elvira. Ang simpatya ay naging kumpirmasyon. Matagal ko nang sinasabi niyan. Bulong nito. Alam na ni Beatrice na nakuha na niya ang unang piyesa sa kanyang laro. Ngunit ang mas mahirap na kalaban ay nasa mismong bahay ni Julian. Pagbalik niya, sinubukan niyang kausapin ang kanyang mga magulang. Neytay, may nahanap na po akong isang maliit na apartment malapit sa syudad. Pwede na po tayong lumipat doon para magkakasama na tayo. Nagkatinginan sina Rosa at Manuel. Pero anak, maayos naman kami dito, mahinang sabi ni Rosa. Mabait si Julian at si Mateo. Napamahal na sa amin ang bata. Naramdaman ni Beatrice ang pag-init ng kanyang ulo. Ang pagmamahal na yon, ang kalaban niya. Ang utang na loob na yon, ang balakid sa kanyang plano. Pero hindi natin siya pamilya, giit niya. Sinusubukang kontrolin ang pagtaas ng kanyang boses. Hanggang kailan tayo aasa sa awa ng iba? Habang nag-uusap sila, lumabas si Julian mula sa kusina. May narinig ba ito? Agad na pinalitan ni Beatrice ang kanyang ekspresyon. Nang magkaroon ng pagkakataon, nilapitan siya ni Julian. Narinig kita kagabi sa telepono. Diretsong sabi nito. May problema ka ba, Beatrice? Pwede kang magsabi sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Beatrice, isang perpektong pagpapanggap ng gulat at pagkagalit. Ano? Nakikinig ka sa usapan ko? Hindi, narinig lang kita. Pareho na rin yun, putol niya. Wala kang karapatang pakialaman ng buhay ko, Julian. Ang dapat mong atupagin ay ang sarili mo at ibalik mo na sa akin ang mga magulang ko. Tumalikod siya, iniwan itong nakatanga. Ang galit niya ay totoo. Galit siya dahil nahuhuli siya. Galit siya dahil ang kabutihan ng lalaking ito ang nagpapamukha sa kanya kung gaano siya kasama. Gabi, bago sila matulog, pumasok si Beatrice sa kwarto ng kanyang mga magulang. Umupo siya sa gilid ng kama, hinawakan ng kamay ni Rosa. Inilabas niya ang kanyang pinakamalungkot na mukha. Nay, tay. Bakit anak? Tanong ni Rosa. Huminga ng malalim si Beatrice. Panahon na para itanim ang lason. Hindi po ako mapakali hanggat nakatira kayo sa bahay ng ibang tao. Tumingin siya sa kanila. Ang mga mata ay puno ng kunwaring pag-aalala. Baka kung ano pa ang gawin niya sa inyo para lang makuha ang pera ninyo. Nakita niya ito. Isang mabilis na kislap ng takot sa mga mata ng kanyang ina. Ngumiti si Beatrice sa kanyang isipan. Ang lason ay nagsisimula ng gumana. Kinabukasan, naramdaman agad ni Julian ang pagbabago. Ang dating masayang good morning ni Rosa ay naging isang pilit na tango na lang. Habang nag-aalmusal, napansin niyang hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. May takot sa mga mata ng matanda, isang takot na hindi niya maintindihan kung saan nanggaling. Okay lang po ba kayo, Nay Rosa? Tanong niya. Nagulat ito na parang nahuli sa isang pag-iisip. Oo, iho. Okay lang. Medyo masama lang ang gising ko. Pero alam ni Julian na hindi iyon totoo. Si Manuel naman ay nanatiling palakaibigan, ngunit may bahid ng pag-aalala sa mukha nito habang pasulyap-sulyap sa kanyang asawa. Tila may isang hindi nakikitang pader na biglang itinayo sa pagitan nilang lahat. Nang tanghaling iyon, mas lumala ang sitwasyon. Dumating si Elvira kasama si Beatrice.
Ang dalawa ay tila mga general na susugod sa isang giyera. Julian! Seryosong sabi ni Elvira. Nandito kami para sunduin na sina Rosa at Manuel. Inihanda na ni Beatrice ang kanilang lilipatan. Mama, napag-usapan na po natin to, sagot ni Julian. Pilit na pinapakalma ang sarili. Sila po ang dapat magdesisyon. Hindi po natin sila pwedeng pilitin. Desisyon? Sumabat si Beatrice. Ang boses ay matinis. Anong alam ng matatanda sa pagdedesisyon? Baka nga nalilito na sila. Ang isang anak ang dapat masunod dahil alam niya kung anong makabubuti sa kanila. Lumabas mula sa kwarto sina Rosa at Manuel, narinig ang pagtataas ng boses. Anong nangyayari dito? Tanong ni Manuel. Tay, halina po kayo, sabi ni Beatrice, lumalapit sa kanila. Aalis na po tayo sa bahay na to. Pero anak, nagsimulang magsalita si Rosa, puno ng pag-aalinlangan. Dito na sumabog ang lahat. Lumabas si Beatrice sa kalsada, humarap sa mga bahay ng kapitbahay na nagsisimula ng sumilip sa kanilang mga bintana. Tulungan niyo po kami. Sigaw niya. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring desperasyon. Ayaw pong paalisin ng lalaking yan ang mga magulang ko. Kinukulong niya sila dito. Nagulat si Julian. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang maglabasan. Ang mga bulungang dati patago ay ngayon harapan na. Julian, ano ba yan? Totoo ba yon? Tanong ng isa. Ibalik mo na ang magulang niya. Sigaw ng isa pa. Nararamdaman ni Julian na umiikot ang kanyang mundo. Ang lahat ng kabutihang ginawa niya ay biglang nabaliktad. Ginawang isang kasalanan sa mata ng lahat. Hindi totoo yan. Sigaw niya pabalik. Ngunit ang boses niya ay halos malunod sa ingay ng mga akusasyon. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang umalingaw-ngaw. Mas malakas at mas matatag kaysa sa lahat. Tumigil kayo. Si Manuel. Nakatayo ito sa may pintuan. Ang dibdib ay umaangat baba sa galit. Ang dating mahinahong muka ay napalitan ng matinding dismaya. Tumingin ito ng diretso kay Beatrice. Walang kumukulong sa amin dito, mariing sabi ni Manuel. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Si Julian ang nagligtas sa amin habang ikaw ay wala. Natigilan ng lahat. Maging si Beatrice ay natameme. Ngunit bago pa man humupa ang tensyon, isang sasakyan ng pulis ang huminto sa tapat ng bahay. Kasunod ang isang van mula sa Department of Social Welfare and Development. Isang social worker at 2 pulis ang bumaba. Kami po ay tumutugon sa isang report. Sabi ng babaeng social worker, ang tingin ay nasa kanilang lahat. Isang report tungkol sa posibleng elder abuse at illegal detention na isinampa ni Ma'am Beatrice Fuentes. Ang pagdating ng mga pulis at ng social worker ay nag-iwan ng isang makapal na pader ng yelo sa loob ng bahay. Kinapanayam sila ng isa-isa. Si Beatrice, sa kanyang kwarto, ay isang perpektong biktima. Humahagulgol habang ikinukwento kung paano niya natuklasan na tila nalilito na ang kanyang mga magulang at kung paano siya nag-aalala sa impluwensya ni Julian. Si Rosa ay tahimik lang, takot at gulong-gulo. Ang mga salita ng anak niya ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, nilalason ang tiwalang unti-unti na niyang ibinibigay kay Julian. Si Manuel ay matigas. Ipinilit niya na walang masamang ginagawa si Julian. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila salaysay lang ng isang matandang maaaring hindi na alam ang sinasabi. Lalo na kapag itinabi sa madamdaming pag-iyak ni Beatrice. Si Julian ang huling kinausap. Sinabi niya ang buong katotohanan, mula sa gabi ng pag-ulan hanggang sa kasalukuyan. Ngunit habang nagsasalita siya, nakikita niya sa mga mata ng social worker ang pagdududa. Isang estranghero laban sa isang tunay na anak. Alam na niya kung kanino mas papanig ang tenga ng batas. Umalis sila. Dala ang isang pangako na gagawa sila ng formal na ulat at magbibigay ng rekomendasyon.
Ang bahay ay naiwan sa isang nakabibinging katahimikan. Makalipas ang 2 araw, dumating ang sulat. Hindi ito ordinaryong sulat. Inihatid ito ng isang process server, isang lalaking nakauniporme na may dalang isang makapal na brown envelope. Nanginginig ang mga kamay ni Julian habang pinipirmahan ang resibo. Nang siya na lang mag-isa sa sala, dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay mga opisyal na dokumento mula sa korte. At sa unang pahina, nakasulat ang mga salitang dumurog sa kanyang pagkatao. Beatriz Fuentes, petitioner, versus Julian Herrera, respondent. Ang mga salita ay lumabo sa kanyang paningin. Binasa niya ang mga paratang, unlawful detention, exploitation of the elderly, at undue influence for the purpose of material gain. Idiniidimanda siya ni Beatriz. Idiniidimanda siya dahil sa pagtulong. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang papel ay nanginginig sa kanyang pagkakahawak. Kinabukasan, nagpunta siya sa isang public attorney. Ang sinabi ng abogado ay lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. "Mahirap ang kaso mo, Mr. Herrera," sabi ng abogadong pagod na ang mukha. "Dugo laban sa hindi kadugo. Sa mata ng batas, laging may kalamangan ng pamilya. Kailangan nating patunayan na walang masama sa intensyon mo, pero gagawin ng kabilang kampo ang lahat para palabasin na may motibo ka." Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Elvira sa may gate. Tila hinihintay talaga siya nito. "Nakarating na sa akin ang balita," malamig na sabi nito. "Idinaymanda ka. Hindi na ako nagulat. Tingnan mo ang ginawa mo sa buhay mo, Julian. Sa halip na ayusin mo ang pamilya mo, naghahanap ka ng bagong problema." "Hindi problema sina Nanay Rosa at Tatay Manuel," mariing sagot ni Julian. Doon na sumabog si Elvira. Ang lahat ng sakit at galit na kinikimkim nito sa loob ng 1 taon ay lumabas na parang lason. "Hindi problema? Sila ang problema. At ikaw ang mas malaking problema." Sigaw nito, ang mga mata ay nanlilisik. "Kahit kailan, hindi mo kayang protektahan ang mga taong mahalaga sa'yo. Ganyan din ang nangyari sa anak ko." Natigilan si Julian. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Iyon, ang pinakamasakit na paratang, ang bagay na gabi-gabi niyang binubulong sa sarili, na siya ang nagkulang, na siya ang dahilan kung bakit wala na si Elena. Hindi na siya nakasagot. Naglakad siya papasok ng bahay na parang isang zombie. Iniwan si Elvira sa labas. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Naupo siya sa gilid ng kama, sa tapat ng larawan ni Elena na nasa ibabaw ng mesa. Tinitigan niya ang nakangiting mukha ng kanyang asawa. Ang ngiting hindi na niya muling makikita. At doon, sa katahimikan ng kanyang kwarto, bumigay na siya. Ang mga luhang matagal niyang pinigilan ay bumuhos na parang agos ng ilog. Yumuko siya. Ang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod at humagulgol na parang isang bata. "Patawad, Elena," bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. "Big shibay na naman ako. Hindi kita naprotektahan. At ngayon, hindi ko na rin alam ang gagawin." Habang nakayuko siya, naramdaman niyang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Hindi siya lumingon. Wala na siyang lakas. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Pagkatapos, isang kamay na nanginginig, ngunit matatag ang dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Isang boses, mahina ngunit puno ng kahulugan, ang bumasag sa katahimikan. "Anak," sabi ni Manuel, "may kailangan kang malaman. Isang sikreto na matagal ko nang tinatago." Dahan-dahang itinaas ni Julian ang kanyang ulo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad at lumingon kay Manuel. Nakatayo ang matanda sa likuran niya. Ang mukha ay puno ng awa at determinasyon. Sa mga kamay nito, hawak nito ang isang maliit at lumang baul na gawa sa kahoy. "Halika, umupo po kayo, Tay," sabi ni Julian. Ang boses ay paos pa rin. Umupo si Manuel sa tabi niya sa kama at ipinatong ang baul sa kanilang pagitan.
Ang laman nito, ito ang buhay namin. Ang buhay na pilit naming tinatakasan at ang buhay na pilit na binabalikan ng anak namin. Mahinang panimula ni Manuel. Binuksan nito ang baul. Sa loob ay mga lumang litrato, ilang mga sulat na nakatali at isang luma at manipis na passbook ng bangko. Hindi kami mayaman, Julian, pero nag-ipon ako habang kaya ko pa. Isang maliit na halaga para sa aming pagtanda. Alam ito ni Beatrice. Itinuro ni Manuel ang passbook. Ito ang hinahabol niya, hindi kami. Ang mga salitang yun ay simple, ngunit puno ng sakit. Ang sakit ng isang amang alam ang katotohanan tungkol sa sariling anak. Noong mga bata pa sila, pagpapatuloy ni Manuel, ang tingin ay nasa malayo. Mabait si Beatrice, matalino, puno ng pangarap. Pero nang lumuwas siya ng Maynila, nagbago ang lahat. Nasali sa maling mga kaibigan, natutong magsugal, umutang. May kinuha si Manuel mula sa ilalim ng mga sulat, isang kapirasong papel na nakatupi at halos madurog na sa kalumaan. Inabot niya ito kay Julian. Isang araw, umuwi siya, umiiyak. Kailangan daw niya ng pera para sa isang negosyo. Pinahiram namin siya. Isinangla niya ang titulo ng bahay at lupa namin ng walang paalam. Ito ang kasulatan. Tiningnan ni Julian ang dokumento. Isang kasunduan sa pautang mula sa isang hindi pamilyar na kumpanya. At sa ibaba, ang mga pirma, Beatrice Fuentes, at sa tabi nito, ang pirma ni Manuel at Rosa. Hindi kami pumirma dyan, sabi ni Manuel, pero lumabas sa korte na amin daw ang pirma. Nawala sa amin ang lahat. Pagkatapos noon, naglaho na lang siya na parang bula. Iniwan kami sa wala. Napatingin si Julian sa pirma. May kakaiba. Ang pirma ni Manuel ay medyo nanginginig, tanda ng kanyang edad. Ngunit ang pirma sa dokumento ay perpekto at matatag. Nang makita ka namin sa waiting shed, iyon ang araw na pinalayas na kami sa inuupahan naming kwarto dahil wala na kaming pambayad. Si Beatrice, hindi namin alam kung nasaan siya. At ngayon bumalik siya, hindi dahil sa amin, kundi dahil nalaman niyang may natitira pa akong kaunting ipon sa bangko. Isinara ni Manuel ang baul. Tumingin siya kay Julian, ang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo kami, anak. Nadadamay ka sa gulo ng pamilya namin. Pero hindi ko na kayang manahimik. Hindi ko hahayaang sirain niya ang buhay mo, tulad ng pagsira niya sa buhay namin. Kinabukasan, dala ni Julian ang mga dokumento sa kanyang abogado. Tinitigan ng matagal ng abogado ang kasulatan. May suspetsa ako, sabi nito, pero kailangan nating makasiguro. Habang abala sila sa pag-aaral ng kaso, si Beatrice naman ay lalong nagiging agresibo. Araw-araw, dinadalaw niya ang kanyang mga magulang. Nagdadala ng pagkain, kinakausap ng malambing. Ngunit sa likod ng mga ngiti, naroon ang mga tanong. Tay, nasaan na po pala yung passbook ninyo? Itatago ko na po para sigurado. Nay, hindi po ba kayo nahihirapan dito? Mas gaganda ang buhay ninyo kapag kasama niyo ako. Pero si Manuel, armado ng katotohanan, ay hindi na natitinag. Huwag mo nang hanapin ang wala, Beatrice, at huwag mo na kaming guluhin pa. Nababasa ni Beatrice ang pagbabago sa kanyang ama. Ang dating takot ay napalitan ng paninindigan. Kinakabahan siya. Isang hapon, nakaupo si Julian sa sala. Pinagmamasdan si Mateo na naglalaro. Lumapit ang kanyang anak. Papa, aalis na po ba sina Lolo Manuel at Lola Rosa? Tanong ng bata. Ang mga mata ay puno ng lungkot. Hinaplos ni Julian ang buhok nito. Hindi ko alam, anak, pero gagawin ni Papa ang lahat para hindi sila umalis. Sa mga salitang yon, nahanap ni Julian ang kanyang tunay na lakas. Hindi na ito tungkol sa pagpapatunay sa iba na mabuti siyang tao. Hindi na ito tungkol sa pagbura ng kasalanan niya sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa pamilyang kanyang binuo. Ang pamilyang pinili ng kanyang puso.
Biglang tumunog ang telepono ni Julian, ang kanyang abogado. "Julian!" sabi nito sa kabilang linya. May halong pagmamadali at pananabik sa boses. "Pinapunta ko ang mga dokumento sa isang handwriting expert." Huminga ito ng malalim. "Mayroon tayong malaking problema. O baka ito na ang solusyon. Ang gabi bago ang paghuhukom ay mahaba at hindi mapakali. Ang hangin ay tila mabigat, puno ng mga hindi sinasabing salita at mga dasal na walang tunog." POV Julian. Nakaupo si Julian sa gilid ng kama ng kanyang anak. Himbing na himbing si Mateo. Ang paghinga ay payapa. Walang kamalay-malay sa bagyong nagbabadyang dumating sa kanilang buhay. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Sa mukha ni Mateo, nakikita niya ang pinaghalong itsura nila ni Elena. Isang buhay na paalala ng pag-ibig na nawala at ng responsibilidad na naiwan. "Pangako, anak," bulong niya sa hangin. "Ano man ang mangyari bukas, gagawin ni Papa ang tama. Para sa'yo." Hindi na siya takot. Ang takot na bumalot sa kanya nitong mga nakaraang araw ay napalitan na ng isang matatag na determinasyon. Hawak niya ang katotohanan at ipaglalaban niya ito hindi lang para kina Manuel at Rosa, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak. Para patunayan kay Mateo na sa mundong ito, ang kabutihan ay may lugar pa rin. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Isinara ang pinto ng walang ingay. Nagtungo siya sa sala. Nadatnan niya roon sina Manuel at Rosa, gising pa rin, magkatabing nakaupo sa sofa na parang dalawang ibong takot sa papalapit na unos. Walang nagsalita. Tumango lang si Julian sa kanila. Isang tango ng katiyakan, ng pagkakaisa. Magkakasama sila sa laban na ito. Nanginginig ang mga kamay ni Beatrice habang tinititigan ang screen ng kanyang cellphone. Isang bagong mensahe. Hindi na salita, kundi isang litrato. Ang pader ng inuupahan niyang apartment, pininturahan ng malalaking pulang letra, "Magbayad ka." Kasunod nito, isa pang text, "Bukas, huling araw mo na. Wala nang babala." Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Ang plano niya, ang perpektong plano niya ay nagkakagulo. Ang kanyang ama, na inaasahan niyang magiging mahina at sunod-sunuran, ay biglang nagpakatatag. Ang Julian na yon, na akala niya ay isang taong durog na at madaling takutin, ay lumalaban. Bukas, sa korte, iyon na ang huling barahan niya. Kailangan niyang maging mas kaawa-awa, mas kapani-paniwala. Kailangan niyang sirain ng tuluyan ang pagkatao ni Julian sa mata ng hukom. Wala na siyang pakialam kung anong kasinungalingan ang sasabihin niya. Wala na siyang pakialam kung sino ang masasaktan niya. Ang mahalaga lang ay makuha niya ang pera. Ito na lang ang tanging paraan para makatakas. Ang tanging paraan para mabuhay. Ngunit sa gitna ng kanyang desperasyon, isang imahe ang sumagi sa kanyang isip. Ang mukha ng kanyang ina kanina, nakatingin sa kanya na may lungkot at pagtataka. Isang mabilis na kirot ng konsensya. Agad niya itong iwinaksi. Huli na para dyan. Hindi mapakali si Elvira. Nagpagulong-gulong siya sa kanyang kama, ngunit hindi siya dalawin ng antok. Bumangon siya para uminom ng tubig. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng kanyang tahimik na bahay, isang alaala ang bumalik sa kanya. Ang araw na ikinasal si Elena at si Julian. Ang saya sa mga mata ng kanyang anak. Ang pangako sa mga mata ni Julian, isang pangakong nabigo. O siya ba ang nabigo? Siya ba ang hindi nakakita sa paghihirap ni Julian sa loob ng isang taon? Siya ba sa sobrang pagluluksa ay naging bulag sa sakit ng iba? Napahinto siya ng mapadaan sa may guest room kung saan natutulog noon sina Rosa at Manuel nang minsan silang dumalaw bago pa ang gulo. Naalala niya ang sinabi ni Beatrice na si Julian ay hindi mapagkakatiwalaan, na ginagamit lang nito ang mga matatanda. Naniwala siya. Gusto niyang maniwala dahil mas madaling isisi sa iba ang lahat. Ngunit habang tumatagal, isang maliit na pagdududa
ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Dahil sa kagustuhang kumuha ng tubig sa kusina ni Julian kaninang hapon, hindi niya sinasadyang marinig ang isang pag-uusap. Nakabukas ng kaunti ang pinto ng kwarto ni Rosa at Manuel. Narinig niya ang boses ni Rosa, umiiyak. Sana hindi na lang tayo natagpuan ni Julian, Manuel, sabi ng matanda sa pagitan ng mga hikbi. Para hindi na siya nagdurusa ng dahil sa atin. Mabuting tao siya. Hindi niya deserve to. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Elvira na parang kidlat. Ang sinseridad sa boses ni Rosa ay hindi maikakaila. Napaupo si Elvira sa dilim ng kanyang kusina. Nagsisimula ng gumuho ang mundong binuo niya sa kanyang isipan. Isang mundong si Julian ang kontrabida. At sa mga guho nito, nagsisimula niyang makita ang isang katotohanang matagal na niyang iniiwasan. Kinabukasan, maaga silang lahat sa korte. Ang hallway ay malamig at tahimik. Sa isang panig, nakaupo sina Julian, Manuel at Rosa. Tahimik, nagkakapit-bisig. Sa kabilang panig, mag-isang nakaupo si Beatriz. Ang muka ay nakatago sa likod ng malaking salamin. Maya-maya, dumating si Elvira at naupo sa tabi nito. Ngunit may isang pulgadang distansya sa pagitan nila. Ang tingin ni Julian at ni Elvira ay nag-cruise. Sa mga mata ng kanyang biyenan, sa kauna-unahang pagkakataon, wala nang galit na nakita si Julian. Tanging pagkalito at pagsisisi na lang, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang pinto ng korte ay bumukas. All rise, anunsyo ng alguwasil. Ang araw ng paghuhukom ay nagsimula na. Ang loob ng korte ay malamig at formal. Ang bawat salita ay may bigat. Ang bawat tingin ay may kahulugan. Unang tinawag sa witness stand, si Beatriz. Sa ilalim ng direksyon ng kanyang abogado, siya ay naging isang kahangahangang aktres. Ang kanyang mga luha ay tumulo sa tamang oras. Ang kanyang boses ay nanginginig kapag kailangan. Nakita ko po kung paano unti-unting nalito ang aking mga magulang. Sabi niya, pinupunasan ang mga pekeng luha. Naging sunod-sunuran na lang sila kay Mr. Herrera. Natakot po ako. Natakot po ako para sa kanilang kaligtasan at sa kanilang katinuan. Gusto ko lang po silang mabawi. Ang pamilya ko. Ang kwento niya ay kapani-paniwala. Isang anak na nag-aalala. Isang estrangherong may kahina-hinalang motibo. Naramdaman ni Julian ang titig ng mga tao sa korte. Ang titig ng paghuhusga. Sunod na tinawag si Elvira. Ngunit sa pagkadismaya ni Beatriz, ang testimonya ni Elvira ay malayo sa kanilang pinag-usapan. Noong una, naniniwala po ako na may masamang motibo si Julian. Mahinang sabi ni Elvira, nakatingin sa sahig. Pero iyon po ay dahil sa sarili kong galit. Ang totoo po, sa loob ng isang taon, si Julian po ay isang mabuting ama sa aking apo. At nang dumating sina Rosa at Manuel, nakita kong bumalik ang nangiti sa bahay na yon. Hindi ito direktang pag-atake kay Beatriz, pero isa itong malaking dagok sa kanyang kredibilidad. Nang si Julian na ang tinawag, simple at diretso lang ang kanyang mga sagot. Sinabi niya ang totoo. Nang walang halong drama, dito na pumasok ang abogado ni Julian para sa cross-examination ni Beatriz. Mrs. Fuentes, simula ng abogado, sinabi ninyo na kayo ay isang responsableng anak. Ngunit nasaan po kayo noong mga panahong ang inyong mga magulang ay palipat-lipat ng tirahan dahil wala na silang sariling bahay? Natigilan si Beatriz. Nagtatrabaho po ako para sa kanila. Talaga po ba? Naglabas ang abogado ng isang dokumento. Ito po ba ang pirma ng inyong ama? Si Mr. Manuel Fuentes? Ipinakita sa screen ang kasulatan ng pautang. Oo po. Mabilis na sagot ni Beatriz. Your Honor, sabi ng abogado. Nais po naming tawagin ang aming expert witness, isang handwriting expert. Pumasok ang isang babae, nanumpa, at ipinaliwanag ang kanyang mga natuklasan. Matapos ang masusing pagsusuri, sabi ng eksperto, mataas po ang probabilidad
na ang pirma ni Mr. Manuel Fuentes sa dokumentong ito ay isang pekeng pirma o forgery. Isang bulungan ng umalingaw-ngaw sa korte, si Beatrice ay namutla. Ang huling tinawag sa stand ay si Manuel. Mahina ang kanyang mga hakbang, ngunit matatag ang kanyang tindig. Mr. Fuentes, tanong ng abogado ni Julian, ano po ang gusto ninyong mangyari? Tumingin si Manuel sa hukom, pagkatapos ay sa kanyang anak na si Beatrice, at sa huli kay Julian. Huminga siya ng malalim. Ang anak po namin, sabi niya, ang boses ay basag, ngunit malinaw, ay matagal nang patay para sa amin. Mula pa noong araw na iniwan niya kami sa wala. Ang pamilya po namin ngayon ay si Julian at ang apo naming si Mateo. Humagulgol si Rosa mula sa kanyang upuan. Si Julian ay napayuko, pinipigilan ang sariling emosyon. May isa pa po akong sasabihin, Your Honor, dagdag ni Manuel. Tumingin siya ng diretso kay Beatrice, na ngayon ay nanginginig na sa takot. Alam kong pera ko ang habol mo, anak. Ang maliit kong ipon, pero gusto kong malaman mo, wala ka nang makukuha. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ng hukom. Dahil 1 linggo na po ang nakalipas, sabi ni Manuel, ang boses ay tumatag. Gumawa na po ako ng isang legal at pinal na last will and testament. At sa dokumentong yon, ang lahat ng aking ari-arian, ang lahat ng aking ipon, ay hindi mapupunta sa iyo. Ito ay buong-buo kong ibibigay sa isang educational trust fund para sa pag-aaral ng aking apo, si Mateo Herrera. Iyon na, ang huling pasabog. Ang katotohanang sumira sa lahat ng kasinungalingan. Hindi na napigilan ni Beatrice ang sarili. Hindi! Sigaw niya, tumatayo mula sa kanyang upuan. Hindi totoo yan, akin yan, pera ko yan. Ang kanyang pagwawala ay naglantad sa lahat. Ang kanyang tunay na kulay, ang kanyang desperasyon, ang kanyang kasakiman. Pinatahimik siya ng mga gwardya. Ang hukom ay nagbaba ng kanyang martilyo. This court dismisses the case filed by the petitioner for lack of merit. Deklara ng hukom, tapos na ang laban. Habang papalabas sila ng korte, pagod ngunit panalo, hinarang sila ni Elvira. Ang mukha nito ay basang-basa sa luha. Hindi ito tumingin kay Rosa o Manuel. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang kay Julian. Julian, sabi nito, ang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Patawarin mo ako. Ang paglabas nila sa korte ay parang paggising mula sa isang masamang panaginip. Ang bigat na matagal nilang pinasan ay biglang naglaho, napalitan ng isang magaan at payapang pakiramdam. Humarap si Julian kay Elvira. Sa mga mata ng kanyang biyenan, wala na ang dating tigas at paghuhusga. Ang nakita niya na lang ay isang ina na nagluluksa at isang babaeng nagsisisi. Wala na po yun, Mama, sabi ni Julian. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 1 taon, ang mga salitang iyon ay taos-puso niyang sinabi. Yumakap si Elvira sa kanya, isang yakap na mahigpit at puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Sa likod nila, si Rosa ay lumapit at marahang hinaplos ang likod ni Elvira. Isang pag-unawa sa pagitan ng dalawang ina. Si Beatrice ay mabilis na inilabas ng korte. Ang muka ay walang emosyon. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang lahat. Hindi lang ang pera, kundi pati na rin ang pamilyang minsan niyang tinalikuran. Ang kanyang parusa ay hindi kulungan, kundi ang habambuhay na pamumuhay dala ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ang mga taon ay lumipas na parang agos ng tubig sa ilog. Ang bahay ni Julian ay tuluyan nang naging isang tunay na tahanan. Ang dating katahimikan ay napalitan na ng permanenteng init at sigla. Si Elvira ay naging isang lola. Hindi lang kay Mateo, kundi maging kina Rosa at Manuel. Linggo-linggo, magkakasama sila sa pananghalian. Ang tawanan ay umaalingingaw-ngaw sa kabuuan ng bahay.
Ang pait ng nakaraan ay napalitan ng tamis ng pangunawa at pagpapatawad. Sina Rosa at Manuel ay nabuhay pa ng ilang maligayang taon. Nasaksihan nila ang paglaki ni Mateo. Tinuruan ito ng mga bagay na tanging ang pagmamahal lang ng isang lolo't lola ang makakapagturo. Isang hapon, payapa silang pumanaw sa kanilang pagtulog, magkahawak kamay, sa tahanang kanilang pinili. Ang kanilang paglisan ay nag-iwan ng lungkot, ngunit higit pa roon, nag-iwan ito ng pasasalamat. Isang hapon, sa isang parent-teacher conference sa eskwelahan ni Mateo, na ngayon ay isa ng binatilyo, naupo si Julian sa tabi ng isang babae. "Magandang hapon po," bati ng babae, may isang matamis at mainit na ngiti. "Ako po si Claudia, ang advisor ni Mateo." Nag-usap sila, tungkol kay Mateo, tungkol sa eskwelahan, hanggang ang usapan ay napunta sa buhay. Nalaman niyang isa rin itong byuda, na mag-isang pinalaki ang kanyang anak na babae. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong uri ng sakit na minsan na niyang naramdaman, ngunit nakita rin niya ang parehong uri ng lakas at pag-asa. Isang simpleng pag-uusap, isang hindi inaasahang koneksyon. Naging 2 ang kanilang pag-uusap, naging 3, hanggang sa ang mga usapan sa eskwelahan ay naging mga pagkakape sa hapon, mga pamamasyal sa parke, kasama ang kanilang mga anak. Si Julian, na minsan ay isinara ang kanyang puso, ay natagpuan ang sariling dahan-dahang binubuksan itong muli. Natutunan niyang ang pagmamahal muli ay hindi pagtataksil sa nakaraan. Ito ay isang pagpapatunay na ang puso, gaano man kasugat, ay may kakayahang maghilom at tumibok ulit. Isang maaraw na linggo, naglalakad sila sa tabing dagat. Si Julian, si Claudia, si Mateo, at ang anak ni Claudia. 4 sila, magkakahawak kamay. Ang hangin ay sariwa at ang alon ay payapa. Tumingin si Julian sa pamilyang nasa kanyang tabi. Isang pamilyang hindi binuo ng dugo, hindi binuo ng obligasyon. Ito ay isang pamilyang binuo ng isang simpleng desisyon sa isang maulang gabi. Isang pamilyang hinulma ng pagpapatawad. Isang pamilyang pinagtibay ng pag-ibig. At sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw na nagbibigay kulay sa kalangitan, alam ni Julian ng buong puso at kaluluwa na sa wakas, nakauwi na siya. Ang tahanan pala ay hindi lang mga pader at bubong. Ito ay isang pakiramdam. Ito ang init ng kamay ni Claudia na mahigpit na nakahawak sa kanya. Isang init na nagsasabing, "Nandito ako, hindi ka nag-iisa." Ito ang tunog ng halakhak ni Mateo, malaya at masaya, na sumasabay sa ihip ng hangin. Ito ang nangiti ng anak ni Claudia na nakatingin sa kanya, isang ngiti ng pagtanggap at pagmamahal. Tumingala siya sa kulay kahel at lilang langit. Naalala niya ang isa ring paglubog ng araw, matagal na, kasama si Elena. Dati, ang alaala ay may kasamang kirot, isang matalim na paalala ng nawala. Ngunit ngayon, habang nakatayo siya roon, wala nang sakit. Tanging isang matamis na pasasalamat na lang na minsan, naging bahagi ng kanyang buhay ang isang dakilang pag-ibig. Naramdaman siguro ni Claudia ang kanyang pananahimik. Dahan-dahan nitong pinisil ang kanyang kamay. "Malalim ang iniisip mo," sabi nito, hindi bilang tanong, kundi bilang isang pahayag ng pag-unawa. Ngumiti si Julian, isang nangiting abot hanggang sa kanyang mga mata, isang nangiting matagal na wala. "Iniisip ko lang," sagot niya, "kung gaano ako kaswerte." Sa unahan nila, naghahabulan sina Mateo at ang anak ni Claudia. Ang kanilang mga tawanan ay sinasabayan ng banayad na tunog ng alon. Sila ang kinabukasan. Sila ang buhay na patunay ng mga pangalawang pagkakataon. Dahil ang tunay na pamilya ay hindi palaging nagsisimula sa dugo. Minsan, nagsisimula ito sa isang maulang gabi, sa isang bukas na pinto, sa isang pusong handang tumulong nang walang hinihintay na kapalit. At ang pag-ibig, tulad ng paglubog ng araw, ay maaaring magwakas
Ngunit laging may pangako ng isang bagong umaga na darating. Mas maliwanag, mas buo, at higit sa lahat, mas makahulugan. Ang bagong umagang iyon para kay Julian ay ang ngiti ni Claudia, isang ngiting nagsasabing naiintindihan siya nang hindi na kailangan pang magsalita. Ito ang tawa ng kanyang anak, isang tunog na nagpapaalala sa kanya na ang buhay ay nagpapatuloy. Ito ang alaala ni na Rosa at Manuel, hindi bilang isang malungkot na nakaraan, kundi bilang dalawang anghel na ipinadala para ituro sa kanya ang daan pabalik sa kanyang sarili. Hindi niya kinalimutan si Elena. Paano niya kakalimutan ang araw na nagturo sa kanya kung paano magmahal? Ngunit si Claudia at ang pamilyang kanilang binubuo, ang bukang liwayway na nagturo sa kanya kung paano umasang muli. Ang lahat ay nagsimula sa isang simpleng paghinto sa gitna ng ulan. Isang desisyong dulot ng awa, isang kabutihang hindi humihingi ng kapalit. Hindi niya akalain na ang pagbubukas niya ng pinto para sa dalawang estranghero ay siya ring pagbubukas ng pinto para sa sarili niyang paghilom. Sa pagbibigay niya ng masisilungan sa mga taong walang-wala, natagpuan niya, sa wakas, ang sarili niyang tahanan. Hindi ito ang 4 na sulok ng bahay na kanyang inuwian, kundi ang mga bisig na yumayakap sa kanya sa pagdating. Hindi ito ang bubong na nagpoprotekta sa kanya mula sa ulan, kundi ang mga ngiting nagpapainit sa kanyang puso kahit sa pinakamalamig na panahon. Ito ang pamilyang hindi niya hinanap, ngunit ang pamilyang sa kanya'y itinakda. Ang pamilyang hindi niya inaasahan, ngunit ang pamilyang buong puso niyang pinili. Dahil ang pinakadakilang aral na itinuro sa kanya ng buhay ay ito. Minsan, sa pagtulong mo sa iba na mahanap ang kanilang daan, natatagpuan mo rin ang landas pabalik sa iyong sariling liwanag. At ang pag-ibig na ibinibigay mo ng walang pag-aalinlangan ay laging bumabalik sa iyo, hindi man sa paraang inaasahan mo, ngunit palaging sa paraang kailangan mo.